Hindi, gagawa na naman ng batas eh. Anti-dynasty bill. Pucha, yung mga may dynasty mismo, sila mismo yung gumawa ng batas para anti-dynasty bill. Alam niyo ba yung meaning ng dynasty? Di ba ang dynasty, kaya tinututulan kayo dahil tatay mo, presidente, pinsan mo, ay tita mo, senador, pinsan mo, gobernador, ikaw, congressman, nanay mo, merong nangingialam pa. Dynasty. Tapos ikaw magpapasa ka ng anti-dynasty law para si Sandro yung binabanggit ko. Sandro Marcos, para kapanipaniwala na ayaw mo ng dynasty, mag-resign ka. Dapat ganito yan eh. Ayoko po ng dynasty bilang patunay. Pagpasa ko po nito, magre-resign ako bilang congressman. Pipilitin ko po yung tiyahin ko na mag-resign na rin bilang senador. Pipilitin ko yung aking mga pinsan mag-resign bilang mayor, bilang congressman. Pipilitin ko yung tiyahin ko mag-resign din, tiyuhin ko mag-resign bilang congressman. Yun yung anti-dynasty. Yung magkakamag-anak na nakapwesto. Ayaw mo na yung magkakamag-anak nakapwesto kayo pare-pareho. Ikaw nagpapasa na anti-dynasty law. Hindi ka naman nagre-resign. Para saan yun? Wala lang. Para lang pampakalma sa inyo. Di na po kami mauto niyan. Yung si Bam Aquino na, nako, naipasa na ang kadena bill. Kadenahan nyo yung liig nyo, yung mga dilawan, salot kayo. Eto, alam namin, kalaban namin yung mga Marcos. Kasi sila yung namumuno, palpak yung pamumuno, lagana pang pagnanakaw. Kaya kayo salot, kayong mga dilawan. Kung wala kayo, kami lang ang lalaban, maunawaan ng tao, etong gobyerno, corrupt, kaya dapat labanan yung ganun lang kasimple. Kayo, eto may kadena bill tayo, kadenayan nyo yung mga aso nyo. Okay nang, eto meron tayong anti-dynasty bill. Pauso kayo eh. Masyado kayong pauso na mga kung ano-anong mga batas. Ang hilig nila dyan, no? Batas dito, batas doon. Wala bang anti-graft and corruption law? Meron. Meron na pala eh. Wala pa bang anti-plunder law? Meron na rin. Puta, meron na rin pala. Ibig sabihin, may mga batas na laban sa pagnanakaw. Ang problema natin, ninanakaw. Ngayon, ang trabaho nyo ba, gumawa pa rin, ang iniisip nyo, gagawa pa rin kami ng batas para maiwasan yung pagnanakaw. May batas na nga, nilalabag na nga nila eh. Hanggang batas lang ba ang kaya ng Kongreso at Senado? Hindi po. Very powerful. Very powerful yung Blue Ribbon Committee. Bakit very powerful ba dong? Yung Blue Ribbon Committee po, may kakayahan na ipatawag lahat. Wala pong pwedeng tumanggi sa Blue Ribbon. Pag pinatawag ka at ayaw mo, ikukontempt ka, ipapakulong ka. Yung ICI, patawag ka, ayoko. Wala kaming magagawa. Ayaw mo. Gawa kayo ng gawa ng matagal nang merong Blue Ribbon, matagal nang merong Ombudsman, matagal nang merong DOJ, matagal nang merong NBI. Ano pa bang kinakailangan yung investigasyon? Doble-doble, pera-pera, doble-doble, pera-pera, mukha kayo pera lahat. Okay lang. Panay, gawa ng batas, gagawa tayo ng batas.
Kasi may magnanakaw pa rin. Anti-dynasty law. Pucha, may nagpasa. Ay, pangit yung batas. Pinagtalunan pa na pangit yung batas. Kahit mapasayang batas na yan, may magnanakaw pa rin. Wala kami pakialam sa dynasty. Kung ang dynasty hindi magnanakaw, okay. Kung magnanakaw, meron na tayong anti-magnanakaw. Ang problema, hindi po yung dynasty. Dahil buong Pilipinas po may dynasty. Alam nyo ba yun? Pumunta kayo sa buong Pilipinas. Pwera sa Metro Manila. Pumunta kayo sa buong Pilipinas. Iisang pamilya lang lahat. May pamilya dyan ng mga politiko. Pwede nyo ba sabihin na umalis na kayo dito? Mula Batanes hanggang Hulo. Yung mga tatay, mga lolo na ng mga congressman, ang mga congressman noon, mga lolo na ng mga congressman, ang mga gobernador. Ano ba? Anti-dynasty pinagsabi nyo. Pakulong nyo yung mga magnanakaw, hindi yung anti-dynasty. Pwede mo ba sabihin sa mga tao na wag nyo na iboto yung ganyang pamilya? Anak ng pupa. Ano ngayon kung ibang pamilya binoto nila, kung magnanakaw rin yung naboto? Hindi naman po problema yun. Wala pa pong Kastila. Dynasty na tayo, hindi lang dynasty ang tawag. Barangay. Ano ba yung barangay? O, pucha, ganun din yun. Sanay na tayo dyan. Yung lolo ng lolo nila, yan na rin yung mga unang gobernador silyo, mga tenyente de barangay. Sila na rin yung mga yan. Hanggang ngayon, sila pa rin yung mababago nyo ba yung mag-imbestiga kayo? Yun ang gusto ng taong bayan, mag-imbestiga. Mahirap ba ispelengin yun? Lakson. Daldal ka ng daldal kung saan-saan. Ganun. Dapat hindi tayo magtumigil sa kalalaban sa korupsyon. Paano mo lalabanan ng korupsyon? Sa kadadakdak sa mga press conference? Malalabanan nyo ang korupsyon kung mag-iimbestiga kayo. Imbestiga araw-araw. Yun lang gawin nyo. Huwag na kayo kung ano. Alam mo, ang gagandang pakinggan. Hindi nga namin alam kung ano. Sogi bill. Kadena bill. Ang gaganda lang pakinggan. Tapos lahat kayo, panay kayo nanonood ng mga Kanti-OT. Nakakita ng pangalan ng site, Kanti-OT. Anong ginagawa ng mga tao doon? Nagmamadyong? Ayun ang pangalan ng site, Kanti-OT. Malamang nagka-Kanti-OT-ahan yun. Wala nang ginawa kundi, human rights, human rights. Mananalo yan malalalo yan si Lenny pagka-partner niya si BBM. Putang, paano kayo mananalo kay BP Sara? Ang daming alam ng mga tao. Magpasa tayo na Sogi Bill. Alam nyo kung ano-anong pangalan na RA 9621, RA 2222. Wala pa ba tayong batas laban sa magnanakaw? Meron. Anti-graft and corruption. Tinindihan pa, anti-plunder. Tinindihan pa, meron pa tayo AMLAC. Tinindihan pa, lahat na tinindihan. Ano pa ang kailangan nyo? Ay mga kamag-anak na lang. Kasi magkakamag-anak pala yung magnanakaw. Ipagbawal natin yung magkakamag-anak. Anak ng pupa. Hindi malutas-lutas yung pagnanakaw. Kasi pinapalusot nila sa mga bangko yan. Dapat anuhin natin yung bangko. Pucha, may AMLAC na naman ngayon. Ipipress namin ang asset nyo. Paano nyo mapipress? Cash. Dinideliver. Lahat na nagsabi, mali-malitang cash. Para saan na ngayon yung batas ng AMLAC? Wala na silbi, di ba? Wala na silbi yun kasi paano mo mapipress yung cash? Di gagawa na naman ng batas. Kaya nakakapag-cash yan dahil nakakapag-withdraw sila ng malaki. Gumawa kaya tayo ng batas na bawal mag-withdraw ng malaki. Gagawa ka naman ng batas na mag-withdraw ng malaki. Di mag-withdraw pa rin na maliliit. Wala na kayo ginawang mag-imbestiga kayo.
Yun lang. Mag-imbestiga. Tapos, ang resulta ng investigasyon nyo, kasuhan nyo na ngayon. Yung iimbestigahan nyo. Sino yung iimbestigahan nyo? Isa-isahin natin. Ano pinakamalala? Ghost project. Lahat ng may ghost project, automatic ipakulong. Bakit? Kinakailangan pa ba yan? Alam nyo po, meron po sa batas. Pag continuous yung nangyayaring krimen, kahit wala pong warrant of arrest, di ba? Putya, continuous yan eh. Kumubra na sila ng pera, wala pa rin ginagawa. Ghost project na tulay, walang tulay, pero nakubra na yung pera. Poste pa lang. Malapit kay Pangulo yan eh. Doon tayo yari. Ano ng Pangulo yan eh? Gawa tayo ng batas. Tuwan-tuwa naman Sir Jack nun. Nakagagawa kami ng batas. Gagawa na kami.